Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Happy weekend. Happy ba ang ating weekend? Happy ba ang inyong weekend? Kami dito, ito, as usual, work pa din. Ito, pahinga muna ng konti. Kumbaga, kung sa cellphone pa, charge muna tayo ng ating battery kasi galing ho kami doon sa trabaho namin. Sabi ko, pag uwi namin muna ako, mag-charge. Pero habang naka-charge ang aking sarili, harap muna ako sa inyo. Shout out sa ating mga subscriber ho dyan na mga bagong dating ho dito. Welcome welcome sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagbisita, paglaan ng tiempo sa ating mga ano ba sabihin ko, pagbigay ng tiempo, pagbigay ng time na kahit hindi nyo ko kilala, pero ako pala si Edgar Mejorada. Pasalamatan ko po kayo sa pagbigay ng time na inyong nilaan ho sa ating YouTube channel, sa aking mga subscriber ho dyan na lagi ho nandyan sa comment section na matagal na ho sumusuporta. Ma'am, sir, maraming salamat ho sa inyo. Nanggaling po sa aking puso talaga na inyong suporta, sa ating mga silent subscriber ho dyan. Maraming pong salamat sa inyo na nandyan lang kayo. Kung sa Bisaya pa, nagpahipi-hipi ba sa ating YouTube channel, sa ating mga kababayan na kapwa Filipino, na mga OFWs na sa panig ng mundo, na may mga Pilipino ho tayo doon na mga nagtatrabaho kagaya dito sa Europe. Mayroon ho tayo mga mga kapwa OFWs na nagtrabaho ngayon. Ang iba na sa bakasyon, hindi na sa mga amo kasi summer dito. Ganun ho ang ibang mga OFW natin, iba na nandoon sa mga amo kahit weekend ho yan, nagtatrabaho pa din sila. Pero sa amin dito, wala kaming amo nagbi-beach, pero dito rin kami, kaya lang nandito yung amo. Kaya ito, tuloy-tuloy ang trabaho. O sa aking mga kababayan dyan sa Bohol, shout out po sa mga igsuon diha sa Bohol, sa mga kapwa ko Bulanon na nag-migrate po sa iba't ibang panig ng mundo, dyan sa Canada, Amerika, Australia, o saan mang panig tayo na naroroon. Ingat-ingat po tayo. Alam nyo na kung saan tayo ngayon mag-react. Itong si Ted Filon, hindi na niya nagusto itong suna pa ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin ito si Ted Filon, itong programa niya, diretso na. Matapang si Ted Filon na nagsabi siya dito na wala na siya dito, parang wala na siya pakikinggan dito sa suna ni Bongbong Marcos kasi ito yung marinig nyo mamaya. Kasi nga daw, sa suna niya nung nakaraan, ano bang napakinabangan natin? Ano bang ano ni Bongbong Marcos? Ano bang mga achievement talaga? Ito, suna na naman sa Lunes, no? At may tatapatan ba ito ng Iglesia ni Cristo? Kasi ang Iglesia ni Cristo, para mayroon silang anniversary sa Monday din. So, ang Iglesia ni Cristo dito, wala din. Hindi na sila interesado sa impeachment into sa suna ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin dito, bypass na rin sila dito sa aktibidad ni Bongbong Marcos na suna. Kasawa nga naman. Kasi nga nakaraan, video muna tayo. Pasok muna natin yung video. Ngayon, ang resulta po ng survey, mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yun? Tingnan ho yung survey. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ganon. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin, sila pa rin. So paano mangyayari ang change, right? Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung bang words mo nung una mong SONA, anyari?
at balikan natin lahat ng SONA. Bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong sonang yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po, yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad, kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, sana tumatak sa mga taong pumipili sa uupo sa gobyerno. Tapos ngayon may impeachment Diba? ka. Oo. Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Accountability, etc., Yeah, etc. transparency, accountability. Oo. Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan. Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung mga, DDS ka ewan naman ka lang ngayon, wait ha? lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided, yung komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Lahat tinira mo eh. Sorry. Lahat inisa-isa mo. Sorry. Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba? Opo. Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan It's the system? kahit sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Yun sana, yung bayan. Huwag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Lagi siyang parang hinihingal. Ay, sorry! Think about it. Diretso talaga. Diretso na. Ang sinasabi ni umalis yung partner ko. Diretso talaga pagkasabi ni Ted Filon sa kanyang sa itong nangyari ngayon sa impeachment ni diretso talaga ang pagkasabi ni Ted Filon dito sa usuna ni Bongbong Marcos na hindi siya interesado. O nga naman, yung mga dagdag daw na sweldo, ibig sabihin siguro yung dinagdag na sweldo na magkano yun, 85 pesos pero 2 beses ibigay, no? Itong taon na to, by January yata, yung kabuuhan nun, yun, tsaka pa makukuha dun sa mga nagsusweldo ng minimum wage. So, abangan yun lang yung kalahati by next year, by January yata, yung kalahati yata ang para mabuo na ang 85 minimum dagdag na doon sa minimum wage. Mali pala ako. So, ito yung ibabala ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kailang ang dami nang hindi interesado sa SONA. Ang dami na naman tong criticize sa Lunis. Isa pa, dito sa ibang punto, dito sa ibang panig na pag-uusapan natin dito, ito Iglesia ni Cristo. Hindi na rin sila interesado. Bakit? Nagkataon din kasi siguro ito, no? Hindi naman siguro to sinadya din na Iglesia ni Cristo na itong kanilang anibersaryo na 100 plus years, 112 ba? Ilang taon ba ang Iglesia ni Cristo? Di ko na kung ilang taon nga ba talaga sa basta dito sila ngayon sa mayroon silang tipon-tipon. Ito pala yung sinasabing the big one. Mayroon ako napanood na parang teaser siya ba na pinapakita. Kinikilabutan ako din na ipapakita ko sa inyo muna. Pilipinas! Luzon! Visayas! Ang sigaw ng Mindanao ay laban ng bayan! Hindi kalabutan ako sa ang ganda na pakagawa eh. Ang ganda ng pakagawa nung parang teaser na yun na meron sila. Sabi ko tumatagal na ho yan. Sinisave ko lang yung video na yan. Sabi ko anong mayroon sa Iglesia ni Cristo na anong gagawin nila dito? Yun pala, itong July. Ito ba yung the big one nila? Ito na ba yun?
sa mga nakakaalam mo dyan, ito na nga ba talaga ang, kasi may nag-comment din sa akin dito, yung kaibigan kong dyan sa Pilipinas, na mayroon daw talagang big one talaga nangyari. Ma'am, ito na ba yun na kay Ma'am Jana, na sinasabi mo na na ay dakot ajo nga rani, ang tinatawag nito ay big one, mao na ba ni Ma'am? So kung ito, so ang mga audience ni Marcos dito sa kanyang suna, marami-rami din ang hindi talaga interesado, kasi ilan ang libo itong ANC na itong rally nila na mangyari ngayong Lunes. Natapat din ito, hindi ko alam kung sinadya. Parang sakit din sa ulo to sa mga nagbabantay sa PNP, kasi rally ni Bongbong Marcos, andun yung mga aktivista, siyempre babantayan yun. Tapos ito Iglesia ni Cristo, tapos ito pa yung ibang mga media ho dyan, ito si Ted Filon, diyaman to, na hindi na siya interesado daw. Kaya lang yung mga sinasabi niya na sunod sa survey, isa lang ba daw talaga ang, yun pa rin ba ang mga tao daw ang pinupuntahan sa survey? Ako, sang-ayon ako dun sa mga survey na yun. Pero yung sinasabi sa iba dyan na itong survey ba daw ngayon ay bayad ba sa side sa mga Duterte? Ang mga side Duterte ba dito ang nagbabayad para iangat pa itong mga nila ni Bongo, si Robin Padilla, ito si BP Sara. Para sa akin para sa akin talaga ang hirap na sila mismo ang magkomisyon dito na i-survey mo kami dito, kasi kilala naman yan Pulse Asia. Etong SWS. Ano pang ibang mga kilala natin yan na mga nagsusurvey na lagi mang lamang si VP Sara. Alangan naman lahat yan babayaran ni VP Sara. Ipalagay ko wala hirap na nga sila dito pangbayad dito, kasi itong nangyari ngayon sa mga kaso-kaso nila, ang daming kaso, lahat ng mga abogado na nila puro man yan babayaran. May mga professional fee ang ibabayad nila. Tama ba? Pagkasabi ko, professional fee. Lahat naman yan. Basta pag-abogado, pag nag-ano ka dyan, kailangan talaga magbabayad ka ng dyan. Sa kanilang, magkano yung taripa Magpapanotaryo nga kami. Naalala ko dati ito Meron kami isag dyan sa abogado. O sige, ito gawin ninyo. Magpagawa kayo ng notaryo. Babayad kami ng notaryo, 5,000 sa notaryo. Sabi ko, ito pala yung professional fee nila. So, di natin di natin masisi, kasi andyan sila. Kaya ng mga doktor, di ba? Kapag nanggamot, meron silang mga sinisingil din. Ito yung mga abogado, ganun din. So, mga Duterte ba? Ngayon, talagang nagwawalda sila ng pera para iangat pa rin ang sarili nila na sila talaga ang pinipili ng mga tao. Mapanood natin yung mga kalye survey dyan na hindi binabayaran yung mga vlogger na yan, ang mga vlogger. Yan? Hindi yan sila diniktahan kasi mag-vlog kayo tapos sinong kusa ho nila yan, kasi dyan sila ng mga views din yan Kita naman natin kung sino nangunguna doon. BP Sara pa din. Kaya itong green na to, baka kala nyo isa lang yung green ko. Meron ako nito pang araw-araw. Mayroon talaga ako nito. Hindi, inunahan ko lang kayo. So ito na nga ngayon. Kailan to mangyayari itong the big one talaga? Ito na ba yung talaga inaantay natin? O si Ted Filon, balikan natin muna. So, ito si Ted Filon. Halata na. Ayaw kay Bongbong Marcos. Sinusuka niya si Bongbong Marcos dito sa bawat programa, kasi na ko dati, na alala ko to siya. Nakikita ko yun na siya. Mas marami siyang tirada kay Bongbong Marcos kaysa mga Duterte. Although, ito siya, nakikita ko siya dito ay medyo hindi siya, hindi ba bias. May pakunti ba kapag bias, pero at least mabalansi-balansi niya. Iba si Ted Filon na nakikita ko sa ibang mga nito na ibang mga broadcaster ho dyan, mga reporter dyan, mga nakikita ko. Iba ho si Ted Filon. In fairness naman sa kanya. May fair siya dito. So, yun sa survey lang hindi niya nagustuhan, kasi nga daw si Robin Padilla. Nakita naman natin kung sino yung nangunguna sa mga sa mga senatorial, sino yung sa mga vice presidente, sino nanguna side sa mga Duterte, kakampi ng mga Duterte. Although lalabas talaga sila ngayon, kasi nga nakikita ng mga tao parang sobrang bias ito nangyari sa impeachment ni BP Sara. Kaya yung mga tao ngayon ay nakakaintindi, lalong tumaas si BP Sara. Lalong
naawa ang mga tao sa mga sitwasyon ngayon dito sa mga Duterte. Kahit naman ako nga, sabi ko, hindi ko binuto itong si VP Sara noong vice presidente ito tumakbo. Si Bongbong Marcos, never ko rin yan binuto. No, senador yan, no, anong mga ano yan. Nung presidente, hindi ko rin yan binuto. So ito na ngayon, sinusukan na rin siya. Ito, Iglesia ni Cristo, tinalikuran na rin siya. Kasi siguro kung Iglesia ni Cristo nito na ano, hindi. Sige, i-giveaway na lang natin yung itong suna ni Bongbong Marcos kasi pagbigyan natin pero hindi wala man tayong narinig na ano talaga sinuspend ito. Ibig sabihin tuloy ang kanilang pagtalikod dito sa isang presidente na sinusuportaan nila pero sila hindi sinuportaan.